Hello, isang magandang araw po sa inyo mga pards. Ayan po, nasa shop po tayo. Ayan po yung aking shop at ayan po yung aking security, dalawang aso. Andito po kasi yung aking shop sa harap ng aking bahay. Ayan o. Ayan. Tabing kalsada po yan mga pards, yung aking shop na yan. Ayan. Yan, tabing kalsada po. Dito po sa aming barangay. So okay. Ayan po yung aking alagang aso, dalawa. Security ko po dito sa aking shop yan. At hindi ko po sila pinababayaan ng walang tubig. Sa kadahilanan pong ang panahon po ngayon napakainit. Kaya kawawa naman po yung ating mga alagang aso kung ito ay walang maiinom na tubig. May gagawin tayo mga pards. Itong isang electric pan ito, ang naging problema, yung kanyang makina. Pina-rewind natin yung kanyang makina, pinalitan natin. So napalitan na po natin ng bagong shafting yan, bagong bushing. Ito na po yung ating bagong makina ikakabit. Makina po ng electric pan. Ayan o. Bagong makina ng electric pan. Pangkaraniwan mga parts, pagka po nakakabili tayo ng bagong makina ng electric pan, wala po siyang thermal fuse. Ayan. Kaya sa video na to, tuturuan ko po kayo kung paano po maglagay ng thermal fuse sa ating bagong makina ng ating electric pan. Kasi nga wala siyang ibig sabihin pagka po nakabili po talaga tayo ng bagong makina, wala po talagang thermal fuse to na nakalagay. Ganito lang. Pwede naman po natin ikabit dito to. Ayan, pwede naman po natin ikabit dito to na walang thermal fuse. Kaso ang problema, siyempre, meron tayong binibigay na warranty sa ating customer. Ang problema, pag nagkaroon ng halimbawa yung kanyang shafting hindi nag-align, siyempre mag-iinit yung ating windings at posibleng masunog. Kung may thermal fuse po, yun na lang po ang bibigay at hindi po yung ating pinaka windings. Ito, hindi po masusunog kung mayroon pong thermal fuse. Kaya obligado pong maglagay po tayo ng thermal fuse pagka po tayo nagre-repair ng ganitong mga electric pan, pagka po bago po yung ating makina ikakabit sa ating electric pan. Saka para pagka tayo na back job, hindi po ganong masakit sa bulsa. Siyempre minsan may pagkakataon po na yung ating mga nilalagay na piyesa, halimbawa capacitor, minsan kuminsan mihina, kuminsan talagang may sablay. Kaya kinakailangan talaga merong thermal fuse yung ating bagong electric pan na ikakabit. So okay, mga parts, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng bagong thermal fuse dito sa ating electric pan. Kaya tapusin niyo po yung ating video at panoorin niyo po para po makakuha po kayo ng idea kung sakali man pong magre-repair po kayo ng inyong electric pan sa bahay. Paano mga parts? Simulan na po natin. Ngayon mga parts, step by step po yung ituturo ko sa inyo para po mas maintindihan niyo kung paano maglagay ng thermal fuse sa ating bagong makina ng electric pan. Ayan. So dito lang mga parts, pagka po kasi bago yung ating makina ng electric pan, mapapansin nyo meron siyang pinaka-sticker dito na may nakasulat na kung anong kulay yung ating mga wire. Ayan. Yung yellow na sinasabi, line daw ng ating capacitor. Ayan. Yellow capacitor. Ibig sabihin yan, ito yung yellow natin. Ayan. Dito natin itatap yung ating capacitor. Halimbawa ito, teka, pupulot lang ako ng capacitor, pero ito, pinagsalinin na lang ito. Sample ko sa inyo. Teka, kukuha na nga ako ng bago, mga parts. Huwag na tayong pumulot dito sa aking shop. Para yan. Kuha tayo ng bago, ano to, 1.5. Okay. Halimbawa mga parts, ito, nakalagay dito. Ang sabi dito sa sticker, yung yellow ay line ng capacitor. Ito. Ayan. So, dalawa yung butas ng ating terminal ng ating capacitor. Ayan, isa, dalawa. Ayan. Ito malaking butas nito, tornilyo to. Ala ito. Ala itong connection sa ano to, sa kabitan lang ng ating body ng ating electric pan to, kung saan natin pwedeng ipesto yung ating lagayan ng capacitor. Ito lang ang may connection, itong dalawa na to. So itong kulay yellow na to, dito ilalagay yung capacitor. Ayan. Ayan dito mga parts. Mamaya na po natin ilagay. Pinaliwanag ko lang po sa inyo mga parts. So ang ibig po sabihin, meron pa ito, yung white number 1 daw. Ayan o, napapansin nyo po mga parts. Nakikita po ba sa camera? Ayan. Yung white number 1 at yung black number 2, yung red number 3 at yung green line daw. So yung white, ito yung white, ito yung number 1 mga parts, number 1, saka yung ating black number 2. Ayan o, yung black natin number 2 at yung red natin number 3. So sa matulid sabi, itong white, black saka red, ito yung ating sa switch. Dito natin ilalagay yung ating switch dito sa ano na to, sa kulay na to, sa white, black, saka red. So teka, hanap lang ako ng switch mga parts. Switch, ayan, ito.
Halimbawa, ito, switch, ayan, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ano, dito na lang tayo. Pwede rin naman dito, ito. Halimbawa, ito, switch, ayan. Ganun din yan, 1, 2, 3, okay. So, dito na lang tayo. Ito kasi alam plastic Ayun kasi bubuksan pa natin yung plastic. So, yun ang nakalagay dito. Yung white, 1. So, dito natin lalagay yung white, 1. Saka yung 2 black, dito yung black, saka yung 3, yung red. So, merong isa pang natitira ito. Ito namang isang natitira na to. Yung sa ano to, sa cord natin mga parts. Teka, kukuha lang ako ng cord. Ayan mga parts, ito yung aking cord. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, yung nag-iisa ito. Kabit ko na nga para mas makita nyo po mga parts. Ayan, ito, dito po natin ilalagay yung isang linya ng ating cord. Ayan. Ito pong ano natin, yung ginagawa po natin sa video na to, pinapaliwanag ko lamang po sa inyo kung saan po nakakonekto. Pero ito, mamaya ko na po ito ikakabit. Ipapaliwanag po natin kung saan nakakonect yung ating mga wire. At kung paano magkabit ng thermal fuse sa ating electric fan na bagong makina. So okay, itong natitirang isang line ng ating cord, ayan yung saksakan ito. Diba ito nakalagay sa isang switch sa 0, ayan Kasi ito yung 1, 2, and ito yung 1, 2, 3. Ito yung 1, 2, 3 nya. Tapos ito, merong isang lagayan. Dito po natin nilagay yung isang line ng ating cord. Meron pong natitira. Ito po nakalagay po dito sa sa sticker, ang sabi po yung green line. Ito yung line ng ating cord, yung isang line. So ito yung green. Mga parts ito. Ayan, diyan natin lalagay yan, green. Ayan sa line. Ayan Ayan, diyan natin nilagay. Ayan. Ganyan ang connection niyan mga parts. So tapos na po tayo dito. So ilagay na nga po natin yung ating wire. Ayan, ito, lagyan na po natin. Para masulit yung ating tinatalakay na video. Ito yung number 1. Ayan, ito yung number 1. Tapos yung black ay number 2. So mga parts, kapansin-pansin nyo po, matagal na tayo nagre-repair pero hindi po tayo bumibili ng pangkat ng kuryente. Sa kadahilan na dito po ako talaga nasanay. Walang wire to. Ayun doon lang natin nakita yung Ayan, dito po kasi tayo nasanay, kaya ito na po yung ating ginagamit hanggang sa tayo nagre-repair. Number 2. Ayun, makikita nyo naman po may number. Meron naman pong switch na walang number. So magagamit na lang po kayo ng tester kung saan po nakapwesto yung number 1, number 2 at number 3. Malalaman nyo naman po sa tester. At sa susunod na video natin, tatalakayin din po natin yan. Para po makakuha din po kayo na idea, lalo sa mga baguhan mga parts. Yan. Ayan mga parts. Ayan nakikabit na po natin yung ating linya. Ayan nakikabit na po natin. Nasunod po natin yung sinasabi dito sa na to, sa sticker na to. Ayan, ngayon ito yung capacitor, ito yung line ng capacitor. Ito yung line ng capacitor. Yellow. Ngayon, pagka na-tap na natin tong line ng capacitor, mga parts, tuturuan ko naman po kayo kung paano mag-set ng thermal fuse sa ating bagong electric fan. So ayan So ayan mga parts kapit na po natin. Ayan Ayan mga parts, nakikabit na po natin yung line ng yellow dito sa ating capacitor. So ngayon, nakikabit na po natin lahat, pati po yung sa ating cord. Ang gagawin naman po natin yung ating thermal fuse. So saan ba yung ating thermal fuse? Ito mga parts.
Dito, yung ating thermal fuse. Kukuha lang ako mga parts. Dito. Thermal fuse. Ito po yung ating thermal fuse. Yung ating thermal fuse, ano to, 115 degree Celsius, 250 volts, 2 amperes. Yung ating ginagamit na thermal fuse. Kahit sa ang electric fan, mga parts. So, okay, ngayon mga parts, ito yung ating thermal fuse. Kukuha po tayo ng wire dito. Ayan, kumuha po ako ng wire. May mga naka-stack po kasi kong wire dito sa aking shop. Ito po ay nakukuha ko lang din po sa mga appliances. Sa mga sirang appliances, kinukuha ko po yung wire kasi nga magagamit po natin yan pagka ganito maglalagay tayo ng thermal fuse sa ating electric fan. Ayan mga parts, ganyan. Ganyan po yung ating gagawin. Tapos, kakat po natin itong dulo. Babalatan din po natin. Ayan. So, gusto ko kasi itong wire na to matigas. Saka marami siya laman. Ayan. So, ganyan mga parts. Oh. Ganyan lang po yung gagawin natin. Ayan, pag ganyan. Ayan. Ayan. Pag nakita nyo po, ayan o. Ayan. Cut nyo po siya. Saka lagyan po natin ng electrical tape itong ating thermal fuse. Ayan mga parts. Balutan po natin ng electrical tape. Huwag lang po masyadong makapal. Para po yung ating thermal fuse na inilagay, maramdaman niya yung init ng makina pagka ito may problema. So ayan mga parts, ang gagawin po natin, ito ikakat po natin to. Kakat po natin ganyan yan. Ayan, kinat po natin. Saka po natin balatan ulit dahil may idudugtong po tayo dyan mamaya. Ayan mga parts, ngayon nabalatan na po natin. Ipapakat na po natin dito sa ating bagong bili na makina ng ating electric fan. Kukuha po ako ng cable tie mga parts. Ito po yung ating cable tie. Gagamitin nyo lang po cable tie, yung manipis lang, yung makitid. Kasi pagka po masyadong makapal, mahihirapan po tayong magsulot dito sa ating bagong makina ng ating electric fan dito sa windings. Ngayon, pagka po magkakabit po kayo ng thermal fuse, itatapat nyo po dito sa mga walang tali. Ayan o, yung ating thermal fuse. So tatapat nyo lamang pong ganyan. Ayan, pagka po naitapat nyo na pong ganyan mga parts, ilulusot nyo po yung cable tie. Ayun. Titingnan nyo po kung mayroon pong hibla ng rewind doon sa pagsusulotan nyo ng cable tie. Ito, titingnan nyo po, baka po kasi mamaya mayroon nakahibla katulad nito. Ito itong mga nakahibla nito. Pagka po kasi nahapit ng ating cable tie, mapuputol po yan. Hindi na po under yung inyong electric fan pagka po nangyari yun. Pag po naputol may naputol na windings niyan sa ating bagong electric fan. So kapakapay lang po natin, baka po mamaya yung ating binaluktot na na alambre tumusok sa ating windings. Pagkakataong ito medyo lalagyan ko pa ng electrical tape. Baka po kasi yung ating binaluktot na alambre tumusok. Ayan. Ayan. Saka po natin ilulusot dito. Ayan, pag ganyan mga parts. Ayan o. Yun. Ayun. Yun ang sinasabi ko. Kaya titingnan nyo po kung mayroon pong windings na nakalawit. Baka po kasi mayroong windings na nakalawit, mapigtas mga parts. Mayroon po kasi pagkakataon na ganun. Mayroon pong windings na nakalawit doon, napuputol. Kaya minsan dito ako naglulusot ng cable tie sa may mga tali para sigurado. Pero mukhang ala naman ako nasilip kasing windings doon sa pinaglagyan natin ng cable tie. So ayan, lagyan na po natin ng bagong thermal fuse, yung ating bagong rewind ng ating electric fan. Ngayon, dito po natin ito itatap sa kulay green, yung linya. Ito, di ba? Ito po yung linya niya, ito. Ito yung kulay green. Ito po yung line natin, yung sa may saksakan, no? Itong linya. Ngayon, ang gagawin po natin, mga parts, puputulin po natin to. Alisin na po natin to, mga parts. Ito, alisin po natin yung green na yan dito sa linya ng ating cord. Ayan, alis na po. Ngayon, ang idudugtong po natin dyan, itong ating nilagay na thermal fuse dito sa ating cord. So ayan, no? Ayan, dinugtong po natin yan. Diyan po natin dinugtong yan, no? Ayan, sa may cord. Ito po yung ating cord, saksakan. Ayan, no?
Ito. Tapos, ito pong isang linya ng ating thermal fuse. Ayan, di ba? Nakita niyo po kung paano po natin ikinabit yung ating thermal fuse. Dalawang wire po yan. Ayan, oh. Dito po natin i-connect naman sa kulay green. Yung pinag-alisan po natin dito. So, ang gagawin po natin, diyan po natin i-connect. Pwede na po natin itong putulin na kahit mga hanggang dito. So, putulin po natin. Kahit mga hanggang dito, mga parts. Ayan. Saka po natin i-connect yung kulay green doon sa isang wire. Ito, dito. Yun. So, ayan, oh. Okay, yan. Ganyan lamang po yung paglalagay ng thermal fuse sa ating bagong electric fan, mga parts. So, ito, ala na itong kulay green na to, pinagputulan na to. Ayan, oh. So, testingin po natin. I-test po natin, mga parts. Tingnan nyo po, ha. So, nakaset po tayo sa times 10. Kasi po natin na bagay ito. Times 10. I-calibrate po natin, mga parts. So, ito, i-test po natin. Dito po tayo sa ating wire, mga parts. Wala pala rin butas. Ayan, o. Test po natin. Ito yung ating 0, 0, 1. Tapos ito yung ating 1. Yun, o. Kapansin-pansin nyo po, meron pa tayo na akong resistance. Number 2. Ayun. Number 3. Ayun. Kailangan po pataas po ng pataas yung ating multimeter. Yung nakukuha nating dito. Yung pinakakamay ng multimeter. Kailangan po pataas ng pataas. Tingnan nyo po. O, ayan. Tandaan nyo po yung palo ng ating multimeter. Pataas po ng pataas yan habang pinipindot nyo sa 1, 2, and 3. Ito number 2. Tataas. Pipitik ng bagya. Tataas. Number 3. Teka, lumuluwag po kasi dito sa aking kamay. O, yun, tumaas. Pagka po ganyan ang inyong nakikita na pataas ng pataas yung kamay ng ating multimeter, panigurado po, tama po yung ating mga pinaggagawa sa buhay. So, ganun lamang po mga parts yung ating tutorial sa paglalagay ng thermal fuse sa ating bagong makina ng ating electric fan. Thank you very much. Maraming po salamat mga boss.